Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po nanonood, please click mo yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right? Thank you very much po. Sa topic natin ngayon po, today's reflection, the great man in Bible pa rin tayo. So, susunod nating bida ngayon na may plano ang Diyos sa kanya, itong si Jose, o tinatawag na Joseph the Dreamer. So, si Joseph guys, siya yung anak ni Jacob o si Jacob. So, yung anak ni Jacob is 12 silang magkakapatid. Ngayon, itong si Joseph, pangalawa sa bunso. So, minsan, isang araw, naginip siya. Kaya the dreamer, di ba? Pag naginip siya, nagiging totoo. Napanaginipan ko, sabi niya sa mga kapatid niya, na tayo daw ay nag-harvest ng mga palayan kasi magsasaka sila. Tapos, yung lahat ng hawak niya, sabi niya, yumuko sa akin. So, nagalit ngayon yung mga kapatid niya. Kasi guys, itong si Joseph, paboritong anak nitong si Jacob. So, lahat ng pabor siguro, binibigay sa kanya, nakikita ng mga kapatid niya. So, usually, di ba, nangyayari yan sa ating mga pamilya. Na yung mga sa isang pamilya, minsan, paborito yung bunso. O kaya naman, kung may puro babae, may isang lalaki, paborito yung lalaki. O kaya naman, yung panganay, so, depende sa pamilya. Doon nakakaroon ng alitan. At minsan, nanaginip din itong si Jose, sabi niya, nanaginip ako, yung buwan, yung araw, sabi niya. At mayroong 11 na bituin na yumuko sa akin. So, lalong nagalit ngayon, itong kapatid niya, sabi niya, so, ibig mo sabihin, yuyuko kami sa iyo. Sabi, parang ganun lang naman. So, kalaunan, pinagplanuhan siyang patayin itong si Jose. Subalit, sabi nung pinakabunso nila, itong si Ruben, sabi niya, wag na natin siyang patayin. Kasi kapatid pa rin natin siya, nakakaawa naman. So, ang ginawa nila, nagiba sila ng plano, nag-plan B sila guys. Mayroong dumaan ng mga Ismaelita, ang ginawa nila, imbis na patay siya, binenta na lang para gawing alipin. So, ganun ang ginawa sa kanila. So, nung dumaan na nga yung Ismaelita, binenta siya bilang isang alipin. So, dahil nga naiinggit sila kay Jose, tapos yung panaginip na nagkakatotoo, di ba? So, dahil nga bata siya, nilait-lait siya, yun, binenta na nga. Tapos sinabi nila sa tatay nila na namatay na itong anak nilang si Joseph. So, yung nung nabenta na guys sa isang mayamang pamilya, nakukusaan siya ngayon na nang-rape siya. Yung mismong asawa nung mayaman na kanilang bumili sa kanya. Kasi nga, gusto kasi ng babae na isang pawag paniwalaan ng Diyos na pininiwalaan itong si Joseph. So, yun nga. So, yun na nga nangyari. Nakulong siya guys. Dahil nakulong siya, kasama pa rin niya ang Diyos. Nung nakulong siya, may nakilala siya doon na naging katiwala ng isang hari dyan sa Ehipto. So, nung time na yon, nag-uusap sila. Tapos yung mga panaginip niya, na-interpret din ni Yusuf. Tapos kalaunan, lumaya itong kanang kamay ng dahil may kaso nga rin yun. Lumaya sa bilanggo, pumunta na sa Haring Paraon. So yun na nanaginip tong si Haring Paraon na hindi maganda at naalala nung nakasama ni Jose na nasabi niya, may kakilala ako doon, isang nakulong din, marunong mag-interpret ng panaginip. So pinatawag ngayon ng hari. So nung pinatawag ng hari, yun na nga. Sabi niya, may napanaginipan ko, sabi ng hari ganito, ganyan. Sabi ni Jose, sa 7 taon, maraming ani, mag-iipon kayo. Dahil sa susunod na 7 taon, taggutom mangyayari sa buong kalupaan, sabi niya. So, yun na nga na ginawa nila, natupad nga, naging taggutom nga, after 7 years, maging masagana yung ika-7 taon ulit, taggutom. Subalit, tinamaan din ng gutom yung kanyang mga kapatid. Kaya pumunta sila doon sa Ehipto para bumili ng pagkain. So ngayon, pumunta sila sa Ehipto para bumili ng pagkain. Ay hindi nila nakilala itong kapatid nila na ito na palang si Jose
ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa Ehipto dahil dun sa mga interpretation na sa kanyang panaginip, pinagkatiwalaan ng hari o yung paraon mismo ng Ehipto. Kaya ngayon, pangalawang mataas siya sa planeta, powerful siya, lalo na sa Ehipto. Kaya nung bumili sila ng pagkain sa Ehipto, dahil taggutom nga, nakilala na kagad ni Jose ang kanyang mga kapatid. Pero hindi pa siya nagpakilala. Tapos yun na nga, di ba? Siguro, ano kayang gagawin mo guys, no? Kung ikaw, nilait-lait ka, di ba? Minura-mura ka, injustice ka, hindi ka binigyan ng katarungan, kagaya na pinagbili ka, kahit kapatid ka nila, ano kayang gagawin mo pag dumating yung time na ikaw na yung pinaka-powerful at ngayon nandito na yung kanyang mga kapatid na humingi ng tulong o bumibili ng pagkain para mayroon silang pagkain dahil nga gutom na. Pero itong si Jose kasi, talagang kasama niya ang Diyos. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Kaya ang sabi niya, ayon sa Genesis chapter 50, verse 20, totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero pinlano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Yung guys, di ba? Sa kabila ng masamang nangyari sa kanya, binenta siya, nakulong siya, nilait siya, di ba? Injustice, hindi makatarungan ng ginawa sa kanyang mga kapatid niya, sinamahan pa rin siya ng Diyos. At ngayon, dahil sa kanya, nangailangan ng tulong ang kanyang mga kapatid, taggutom, nang dahil sa kanya, bibigyan niya sa ngayon sila ng pagkain dahil nakilala. So, nung nakilala sila, inamin niya, sabi niya, meron ka pa kayong siyang kapatid, sabi niya, hindi ba binenta niyo? Sabi niya, nagilty sila, bakit nila nalaman yun? So, yun, nung nagpakilala na, nagsiiyakan na guys. Kasi nga, hindi nila sukat akalain na yung kapatid nilang nilight-light, kinahingitan nila, ito ngayon sa powerful sa isang mataas na pwesto sa Egypt na sila ngayon ay humihingi ng tulong na mapagbilad ng pagkain dahil nagugutom sila. Kaya yan ang sabi ni Joseph na talagang pinlano man niyo ako ng masama pero may planong maganda ang Diyos sa akin. Ngayon sinisave niya sila dahil sa taggutom. So, napakaganda, di ba? Minsan kasi na yung plano natin, di ba? Hambis na gumanda, napapasama ka. Pero kung sa tingin natin nakasama natin ng Diyos at alam mo na wala kang ginagawang masama, tapos ikaw pa ito yung dinamanda, o ikaw pa ito nilait, ikaw pa itong binaligtad, guys. So, huwag kang mag-alala. Basta ang alam mo kasama mo ang Diyos, yung plano ng Diyos ang masusunod ay may magandang mangyayari sa iyo. So, yun guys, ang dapat nating hingin sa Diyos na biyaya na sana guys ay bigyan tayo ng lakas para sa ating buhay, lalo na pag dumaranas tayo ng matinding pagsubok. Ialay natin sa Diyos ang ating sarili o yung ating plano mismo. Tanggalin na natin yung pagdududa at kung ano mang masamang nangyayari na hindi naman natin ginusto, kagaya nangyari kay Joseph guys, hindi naman niya ginusto na ibenta siya dahil nga naiingit sa kanila, hayaan lang natin na umira lang mabuti at sa Diyos. So tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa turo niyo sa araw na to, sa Bible verse na ano mang mangyari sa amin, pinlano namin ng maganda at hindi naging maganda yung resulta, kayo na pong bahala magplano sa amin. Patawarin niyo po sa aming mga kasalanan. So sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, financial, relasyon, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung maniwala ka, magtiwala ka, na isipin mo kasama mo ang Diyos, lahat ng kahilingan mo ay may magandang plano sa iyo ang Diyos. Masama man na mangyari, at the end of the day, maganda pa rin. So, happy manalangin muli. Lord, bless na po kapatid namin nanonood ngayon sa aking vlog. May matinding karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden na, Lord. At yung ano bang mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan, Lord. Ipuhin niyo po yung mapagpagaling na kamay. Taklusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang at sa mga pamilya nagkawatak-watak, nagkasira-sira na ibalik niyo po ang magandang samahan. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, bless niyo po kaming lahat, lalo-lalo na mga kapatid namin, walang-wala na, Lord. Ultimong pambili ng ulam, bigas, pamasahe, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, bayad sa kuryente, tubig, upa, lahat po, Lord.
Bless nyo ang aming hanap buhay para sa aming Panginoon. So, lahat ng ito hinilig namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa kalan ng mga Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.